Breaking news po mga kababayan. Ako po, itong asawa po ni Chis Escudero na si Heart Evangelista ay nadadawit po dito sa flood control. Tinawag po siya na Nepo wife dahil po sa kanyang magarbong pamumuhay ng mga gamit at mga pamodel-model sa ibang bansa na sabi po ng mga nagdadawit sa kanya, mga netizen na basher, bakit nakakabili ng mga gamit na mamahalin, na mga pa-travel-travel, hindi naman na siya nag-aartista. Syempre, yung asawa niya, isang senador. Sinasabi ng mga talagang dinadawit itong si Hart, itong si Chis Escudero, may komisyon sa mga kontraktor. Kaya nakakakulimbat ng milyones. Lalong-lalo na dito sa kumpanya sa eleksyon, nakakatanggap ng donation sa mga kontraktor na nadadawit ngayon sa anomalyang ito. Halaka mga kababayan. Ito po yung balita. Talagang viral si Hart. Dahil lagi daw nagtatravel sa ibang bansa, pa-model-model. Yung karir niya, laos naman na daw. Bakit? Saan kukuha daw ng pera si Hart sa kanyang mga luho? Halaka mga kababayan. Ito pong balita na bumandera dito sa Bilyonaryo Channel. Grabe mga komento. Ano masasabi nyo? Eto na po. Sasabog na po ang balita. Amid alleged corruption in flood control projects, tuloy-tuloy ang scrutiny sa pag-flex ng ilang influencers sa kanilang lavish lifestyle. Among them, ang asawa ni Senate President Francis Escudero na si Heart Evangelista. On DWAR Abante Radio's Parecoy, public interest lawyer and political blogger, attorney Jesus Falsis, questioned Evangelista's wealth. Escudero earlier admitted to receiving 30 million pesos in campaign donations from one of the top 15 firms that bagged billions of pesos in flood control projects. But if you look 2010 to 2012, yung height ng career niya before Chis Escudero, normal na artista lang naman siya noon eh. Hindi pa siya nagfa-fashion week, hindi siya nakakasuot ng mga Balenciaga, wala naman siya ng mga super high-end Hermes na mga luxury talaga. Of course, generous ang asawa mo. Mamahalin ka talaga ng asawa mo. Okay yun. Kung si Chis, let's say, generous talaga kay Heart, fina-finance yung lifestyle niya. Pero kung yung source ng wealth ni Chis ay questionable, then now we can question Heart as well. O yan mga kababayan. Naku po. Ito yung mga balita po. Ito. Sabi po dito, investigate lahat ng mga asawa ng mga politicians. Grabe na ito. Ito yung mga reply dito. Sabi dito mga kababayan, kung walang anomalya, wag matakot sa investigasyon. Laban lang, wag sabihing pinipolitika sa Raol. Kaya nga hindi dapat mainggit sa mga nakikita natin sa social media. Kasi hindi natin alam kung saan galing yung yaman nila. Wag tigilan para sa bayan. Must be investigate. Chis Escudero and Heart Evangelista. Bakit? Super garbo ng mga gamit niya na Hermes. It's about time. Yes, please to investigate her as well. Alaka mga kababayan. Ito na po ang mga tao galit na rin sa mga Nepo wife. Napaka-obvious naman. Grabe siya. Napaka-obvious naman. Grabe siya sa luho na since naging sila ni Chis Escudero, ito naman si Escudero, way out his league, si Heart kaya kailangan niya magnakaw sa kaban ng bayan. Alaka mga kababayan, binabas siya. Sige, banatan sila lahat guys. Panahon na natin ito makabawi sa mga kurap. Please investigate Heart Evangelista. Also, isa si Quezon ang may anomalya sa flood control project. Umamin pa
na tumanggap ng 30 million. Grabe na mga kababayan. I had my suspicions about her. I am praying for the Philippines. I was waiting for this. Romualdez, Saldico, and Chis Escudero. Sila dapat investigahan kasi sila ang may kinalaman sa Baikang Blanc budget ng 2025. Hala ka mga kababayan. Agree ako kay Attorney Palsis. Yes, galing sa may kayang pamilya si Hart. Pero ganun ba talaga siya kayaman? O yun lang. Sigurado na lahat ng nakulimbat ni Quezon sa kaba ng bayan ibibigay kay Hart. Hala ka. Nag-donate daw si Ko Century ng 30 million kay Cheese during his campaign from 5 projects. Nung nanalo si Cheese, the next year naging 40 plus yung subject ng project ng Century. Majority of those projects, if not all, sa Bicol region. Nalaka. Dapat lahat, pati mga politiko na may anak sa Europe, para mag-aral. Grabe na mga kababayan. Binabash itong si Chis Escudero at Hart. O eto pa mga kababayan, no. Ito po yung mga balita dito. Tignan nga natin yung mga nakikinabang na pamilya na mga nepotism or mga kamag-anak na mga politiko, mga anak na nakikinabang sa pera na galing po sa kulimbat ng bayan. Ito po. Viral na nepo babies. Video kinagalit ng ilang artista. Ito po. Millions of traders around the world choose Ito po trading. mga kababayan, nako, bumabanat na rin yung mga artista dito kasi nga po, talaga namang makikita mo yung ginagawa ng mga anak-anak, yung mga anak nila, asawa. Grabe, galing pala sa nakaw ito. Halatado naman mga kababayan. Ito po, check po natin. Na konektado viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad. Viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad na konektado sa mga questionableng contractor ng flood control projects. Ang kanilang pasosi post hindi nagustuhan ng ilang artista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Frustrated ang ilang artista sa kumakalat na issue ng Nepo babies. Sila ang bagets ng malalaking influential families na di umano'y may lavish lifestyles. Viral ang isang satirical Guess the Bill video ng isang TikToker na si Juliana tungkol sa casual dinner setup ng mga anak umano ng corrupt officials. Doon, sinabing barya lang ang 750,000 worth na bill sa isang 5-star hotel dinner. May caption pang, "Dad, pakibayad ng bill namin." Ni-repost ito sa X ng aktor na si Matteo Guidicelli habang may statement na hindi ito nakakatuwa. Bunsod yan ng viral videos ni Claudine Ko matapos pumutok ang issue sa flood control projects. Base sa profile ng pep.ph, anak siya ni Christopher Ko, ang co-founder ng construction na High Tone Construction and Development Corporation. Mga kababayan, itong si Claudine Ko, anak po ng kontraktor ito na talagang pag kumain, barya lang po ang 759K. Isang kainan lang po ito mga kababayan na sinasabi nila, pinagyayabang nila, talagang ma-flex po sila. Ito pala galing po sa kaban ng bayan. Kaya yung ilang mga artista, naglabas po ng sama ng loob na hindi nakakatawa. Sila Bianca Gonzalez, sila Matteo Guidicelli, sila Ann Curtis, na yung itong mga artistang ito, galing po sa hard-earned money, yung kanilang mga ginagasta. Hindi gaya ng mga ito, Nepo babies, na talagang makayabang po sa social media, gaya po ng mga diskaya, talagang pinapakita po nila na mahihirap ang mga Pilipino at sila naman po yung mga mayayaman na galing pala sa nakaw. Ang tindi ng corruption, ano? High Tone ang isa sa tumanggap ng malaking share sa pondo ng flood control projects ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tito naman ni Claudine, si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko, na isa sa mga bumuo ng SunWest Group of Companies. Sa ngayon, naka-deactivate na ang ilang social media account ni Claudine, pero kilala siya sa everyday luxury videos na kadalasan nakatuon sa food and travel.
May reflection naman ang aktres na si Sofia Andres. Mas fulfilling daw ang pag-travel kung galing ito sa hard-earned money. Kaya para sa hardworking gals, huwag daw mag-guilty sa paggasta ng pera para sa memorable experiences. Sa isang mas seryosong tweet, pinaalala naman ng film director na si Quark Henares na kung usaping Nepo baby shaming, huwag kalimutan ang nooy issue ng isang lalaking bumunot umano ng kutsilyo dahil lang hindi nabigyan ng prostitute. Patunay daw na privilege leads to impunity. Hindi ito pinangalanan ni Henares. Patuloy din ang pag-tweet ng host na si Bianca Gonzalez Intal sa social media. Para raw sa mga walang generational wealth, nakakahiya pang mag-post online tungkol sa mga nabili o pinuntahang lugar. Pero itong Nepo babies, kita sa feed ng lahat ng kanilang lavish na pamumuhay. At dahil weekend na, good job daw sa mga nagtatrabaho ng marangal. Sana, in time, managot umano ang mga taong umaabuso sa kaban ng bayan. O yan mga kababayan, nakita nyo po talagang pati mga artista naglalabas na rin ng sama ng loob dito. Anong sinasabi ng mga comment? Sarap ng buhay at habang ibang Pinoy nagtitiis sa baha, grabe na. Garapalan na talaga ngayon, maganda voice out ng mga artista ngayon. Dapat ganyan nagagamit sa tama ang boses sa mga sikat. Kahit sino naman mga kababayan, nakakaiyak Bilang isang mamamayan na taga Marikina, sumikip ang dibdib ko nung nabalitaan ko to. Kalahati ng buhay ko nasanay ako sa palaging binabaha. Late ko na na-realize yung trauma na kapag aabot na sa second floor ng bahay namin, yung baha, maraming gamit na naman na masisira. Yung hirap ng paglilinis, tapos ganito pala yung buhay ng mga nangungurakot. Grabe Hindi pwedeng makalimutan lang ito after a couple of years. Kailangan maging part 2 ng history. Yung kahihiyan nila aabot hanggang sa kanununuan nila. Tama yan. Hindi sila nakonsensya nung ginagawa nila yan sa bayan. Kaya wag tayong papayag na makaligtaan lang to ng mga tao. This is not just a trend. This is history. Totoo. Ako naiiyak po ako mga kababayan. Kasi talagang rub out po ito. Isa itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kahit sino po mapapamura sa ginagawa ng mga ito na iyayabang pa ang kanilang mga magagarbong buhay sa social media. Galing pala sa nakaw ito mga kababayan. Nakakaiyak. I agree sa sinabi ni Bianca Gonzalez at iba pang mga nagko-comment tungkol dyan sa lavish lifestyle nila. Ngayon, di sila makalabas ang bahay o ng social media, baka magtago na lang sila sa ibang bansa sa walang nakakakilala sa kanila. Kaya bantayan po sana sila at isali sa watchlist ng mga airport habang iniimbestigahan pa ang mga yaman nila. Sa mga opisyal ng gobyerno, yung sweldo nyo para sa inyo, pero yung project para sa taong bayan ay para sa bayan. Dapat talaga may makulong dito pag walang mapanagot, mag-people power na tayo. Dapat may batas na maaring bawiin at i-confiscate ang ari-arian ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kung magkanong ninakaw nila, yun din ang amount ng kukunin sa kanila. Grabe, I work 2 jobs. Office at sideline sa angkas. Siguro masipag naman ako at pasok sa hardworking people criteria. Pero alam ko kahit kailan di ko makikita o mahahawakan yung salapi na katumbas ang isang bag ng mga bata na yan hanggang kamatayan ko. Nakakasama ng loob na kahit lumalaban ako ng patas, talo pa rin ako sa buhay. Totoo yan, nakakaiyak. Kaya magtataka ka pa, napakabata pa nila pero grabing mamahal na mga gamit nila at sobrang dami. Lalo na yung magkapatid, the proud pa. Sa kasosyal na mag-aasta talaga, feel na feel yung kayamanan daw nila. Flex pa more, malapit nang matapos yung buhay prinsesa nyo, magbanat kayo ng buto. Ang sarap ng buhay nila, grabe, samantalang maraming Pilipinong nagtitiis at naghihirap sa baha. Ayan mga kababayan ng mga kino-comment po ng tao na talagang galit na galit po sila sa nangyayaring ito. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Sana po
makisama tayo dito. Huwag na namang lumipas ito na parang kanin na lumamig. Sana huwag ito yung parang mga PCSO, mga parmali na mga Los Sabongeros na natabunan lang ng issue, wala na naman. Kaya sana po mga kababayan, huwag kayong magsasawa na sumama po sa laban natin na ito. Makibali tayo, makibaka tayo dito mga kababayan kasi pera natin ito. Bawat salapi na ginagastos ng mga politiko kasama ng kanilang mga pamilya, mga anak na nagyayabang sa social media, sumama tayo, i-public shame natin sila mga kababayan. Dito lang tayo makakabawi. Sana ipanalangin po natin si Senador Marcoleta na itong ginagawa niyang pangunguna sa investigasyon. Sana may managot. Gaya ng mga Diskaya, itong sila Claudine ko, itong mga anak na mga kontraktor na ito, sana mga kababayan kasama din sila sa mga ma-blacklist na hindi lumayas po palabas ang bansa kasi sila pong nakikinabang sa pera ng bayan. Kaya yan lamang po ang aking bahagi. Isang like po, isang share at isang malaking subscribe po dyan. Mabuhay po. Salamat.